Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral, no, sa ating serye dito sa 1 Corinthians, and we are still in chapter 15. Salamat sa Panginoon at malapit na tayo matapos, no, sa ating pag-aaral, and we are about to learn about the resurrection and consummation this morning. So patuloy po tayo, no, na tumutok, no, sa pag-aaral sa Panginoon, and I hope, no, na tayo ay mag-labor din po sa pakikinig. I know na we are letting the children to sit with us, no, sa ating worship hall. So mag-labor din tayo on how to maintain, no, yung peace and unity, no, while listening to the word of God. So mga kapatid, in our first sermon here in 1 Corinthians, particularly in chapter 15, nagbigay po ako ng illustration about cryonics. So, for the desire of man to escape, escape the state of death. So, meaning, ang mga tao, we are trying to escape or to avoid the death through science and technology. Kaya meron pa ring mga nakapreserve na bangkay doon, no, yung process ng cryonics. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, that opposite to that illustration ay yung nangyari sa mga miyembro ng kultong si Jim Jones. If you know Jim Jones, na sa halip na piliin na mabuhay, like yung cryonics, gusto ko sing mabuhay uli, maaari nga, wag mamatay. Pero sila, mismong lumapit pa sa kamatayan. At alam niyo po ba, noong 1978, isang trahedya ang nangyari, also known as Jonestown Massacre. If you know that in the history in US. At dahil sa psychological manipulation at mass violence na ginawa ni Jim Jones, ginamit niya yung pangluloko sa mga tao, at alam niyo po ba, almost 1,000 people ang nadala niya sa isang remote area doon sa South America dahil sa kanyang idea na socialist Eden on earth. So ito ay parang sabihin natin mixture ng ideology ng communism against capitalism. At yung kanyang pangako na merong utopia. So, sa utopia, parang merong paradise na sila ipupuntahan. So, ginamit ni Jim Jones ang panlulokong ito para mahikayat yung mga tao sa ganong pag-asa. At tinawag niya ring revolutionary suicide yung kanilang ginawa dahil nga nagkakaroon na ng pagbibisto doon sa kanilang ginagawa sa isang remote area dahil doon niya dinala ang mga taong ito. It is to secure the utopia through a final act of loyalty. At alam niyo po ba, 918 victims ang namatay doon, including 304 children. At ayon nga doon sa ilang police report, dahil nga ito ay revolutionary suicide, naniniwala sila na magagapi nila yung kamatayan by voluntary killing themselves. Sila ay napilitang uminom ng poison. Yung iba naman talagang pilitan daw kasi may mga butas daw ng syringe, no, sa leeg. So bago isabihin, ayaw sigurong uminom, so in-injection na lang. At ilan din po sa mga report, alam niyo po ba, karumal-dumal dahil yung mga nanay pa daw o yung mga parents pa daw ang nag-inject o nagpainom dun sa kanilang mga anak na kasama dito sa Jonestown. Pero hindi po tayo tinawag ng Diyos para takasan yung paghihirap kasi yun yung kanilang layunin. Kaya sila nagpakamatay dahil sila ay, according to Jim Jones, ay pupuntahan na daw ng otoridad at sila ay pahihirapan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para takasan ang paghihirap sa sarili nating paraan at yakapin ito mismo sa maling pag-asa. Si Jesus ay hindi nag-uutos sa magprotesta, tayo ay magpakamatay na para takasan yung paghihirap. Bakit po? Dahil si Jesus po, ayon po sa ating pag-aaral, siya po ang tumalo sa kamatayan. At dahil dyan,
buksan natin mga kapatid ang katotohanan, ang tagumpay ni Kristo na siyang ating siguradong pag-asa dito po sa tekstong ito. So buksan niyo po yung ating teksto po no, sa unang Korinto Kapitulo 15. So having said pag-asa, hindi po ito yung pag-asa na parang wishing lang o parang umaasa lang pero walang kasiguruduhan o parang possibility lamang. Ito po yung hope na sigurado. Bakit? Ito po ay galing sa Diyos. It is a divine hope na galing kay Jesus. Konting recaps lamang po mga kapatid. No? In verse 1 to 11, yung preaching po natin dyan about gospel resurrection. So the apostolic, historical, attested gospel proclaims Christ's victorious resurrection. At pinatunayan po ng kasaysayan ang muling pagkabuhay ni Jesus, hindi po ba? Because of the empty tomb. And then, in verse 12 to 19, yung ating pag-aaral about denied resurrection, nandun yung argument ni Paul na what you are saying that Christ is not being resurrected, but the message is the sense of Christian faith stands on the truth that the promised resurrection is fulfilled in Christ. Meaning kung hindi nabuhay si Kristo, the preaching of the apostles are in vain. And secondly, Christian living also is in vain. So ngayon tignan naman po natin in verse 20 to 28, resurrection and consummation. Basahin po natin yung ating teksto sa talata 20 hanggang 28. 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 28, and I invite everybody to stand as we read the word of the Lord. 1 Corinthians 15, 20 to 28 in Mabuting Balita Biblia. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos sa mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama pagkatapos ng malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapayapaan, kapangyarihan, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan: ang lahat ng mga bagay ay lubusang ipinasailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, malinaw na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Panghuli, at kapag ang lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Tayo po ay manalangin muna. Aming Diyos na banal, maraming salamat po sa iyong salita na aming tatanggapin sa araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na ito'y magbukas, Panginoon. Hindi lang po katalinuhan sa aming mga puso't isipan, kundi, Panginoon, ito ay magkaroon ng epekto sa aming pagsunod bilang mga mananampalataya ng aming matagumpay na hari na si Jesucristo. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So dito mga kapatid, Paul, from arguing if Christ did not rise, yun yung nakaraang pong preaching ko po, hindi po ba? Now presenting the truth, what if Jesus really did rise?
Setting argument. Paano kung totoo ngang nambuhay si Kristo? So, ang pressing issue natin na makikita dito is about eschatological. Hindi po ba tinuturo lamang sa atin noon ang hope na pag tayo ay mamatay, mapunta tayo dapat sa kalangitan. Pero po, immediate state lamang po yung bagay na yan. Ibig sabihin ng intermediate state, hindi po yan yung dapat nating asahan dahil intermediate lang siya, interim lamang po siya. At hindi yan ang ultimate hope natin mga Kristiyano. And I could say, hindi po yan yung dapat nating asahan lamang na mapunta tayo sa kalangitan. Dahil ang ating pong final hope ay yung consummation na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. May new heaven and new earth. May resurrected and glorified body. Ito yung mga bagay na hindi naman tinuturo sa atin, no? Na mga nakalipas nating mga iglesia. At hindi ito katulad ng promised utopia na sinasabi ni Jim Jones na imagination lamang. Kaya nga yung Greek word na utopia from literally means no place, and that is imaginary perfect place lamang. And mga kapatid, to give us hope through Paul's message in this text, may we hold the truth na yung sinasabi po ng mensahe ng ating teksto. And I want to give you the message for this morning. Christ's resurrection guarantees believers' resurrection and His consummated victory over sin and death. Again, our message. Christ's resurrection guarantees believers' resurrection and His consummated victory over sin and death. So, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay katiyakan ng muling pagkabuhay ng mga mananampalataya at ng ganap niyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. So, by implication, if Christ really rose from the dead, hindi lang ito patunay na authentic ang mga apostles at ganun din po yung Christianity. Bibigyan po tayo dito ng dalawang pag-asa. So ito po yung nais ko pong maunawaan nyo ngayong umaga. Two sure hopes. First is the reality of resurrection, and secondly is the surety of consummation. The reality of resurrection, ibig sabihin, meron pong katotohanan na muling pagkabuhay ng mga mananampalataya. At pangalawa po, merong katiyakan, kasiguraduhan, ang kaganapan na gagawin ni Hesukristo. At ang topic po na ito, hindi po ba ito ay madalas hindi dinidiscuss sa ibang evangelical churches o maaring iniiwasan pa nga o tinatalunan. It seems difficult to explain because it is about eschatology. Pero pag-aralan natin ito because we cannot escape this truth. Dahil ito yung magbibigay ng drive sa atin kung ano yung ginagawa natin ngayon ay magre-reflect sa ating hinaharap kay Kristo. So it is inescapable to study this matter. The first sure hope is the reality of resurrection. In verse 20 to 33, ito ay para sa believers' resurrection. So mga kapatid, pakinggan nyo ito. The last text, di ba, it tells about what if not. Hindi nabuhay si Kristo uli. Pero ngayon, nagbibigay si Pablo ng isang counter-premise para doon sa mga doubtful, sa mga nag-aalinlangan sa resurrection. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapaliwanag, paano nga kung tunay ngang muling nabuhay si Kristo? And in verse 20, this text will answer the question what. Makikita natin dito yung mga different question. What, why, how, when, where. Sinasagot ng teksto natin from verse 20 to 28. So etong unang text natin, unang verse natin in verse 20, it answers the question what. What is the fact of resurrection of Christ? Natanong mo na ba ito mga kapatid? Binabanggit natin lagi yung resurrection. O baka nga pinapanood nyo pa nga ito dahil magmamahal na araw na, di ba? Passion of the Christ. Nabuhay muli si Kristo.
Anong ibig sabihin nito sa aking buhay bilang Kristiyano? Basahin natin yung sinabi sa verse 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. So it is something uncommon sa panahon natin dahil wala naman talagang nabubuhay ngayon. Pero si Kristo ay nabuhay. Ngayon sa ESV po, ang ginamit, kung ESV ang gamit nyo, the first fruits of those who have fallen asleep. Alam niyo po ba sa Jewish practice, ang first fruit, ito po yung pagbibigay ng alay bilang paunang ani para sa Diyos, inaalay. Ngayon kasi pag sinabi mong first fruit, yung prosperity gospel is tithes and offering, unang sweldo, bigay mo sa Panginoon. No, that's wrong interpretation. No, pero pag sinabi ditong first fruit, it pertains to Christ. Siya yung paunang ani mula doon sa kabuuang ani na alay doon sa Panginoon. So ang unang ani, it is the first, it is best, bilang katibayan na may mga susunod pang harvest o ani. So by implication, mga kapatid, kung pagtanggap ng Ama, kung tinanggap ng Ama yung first fruit, who is Jesus Christ, ito ay katibayan o garantiya na tatanggapin din niya ang buong ani na kanyang kinabibilangan o yung ani na kanyang kinakatawan, nire-representa kasi tinanggap yung paunang ani, ito po ay si Kristo. So, ibig sabihin, ito ay guarantee. Imagine a batch test in production. I don't know kung may katulad ko dito na naging sales. So, may iba tayong kapatiran. If meron kang gustong ibenta na produkto sa isang project, sa isang site, hindi po pwedeng gamitin agad o bilhin lang ng developer yon, o ng owner or ng mga engineer pag malaking project. So, usually, magsasabi sila ng sample. Halimbawa, katulad po dati, yung produkto ko ay pipes, conduit, metal conduit. So bago gamitin yan, halimbawa ni San Miguel, meron munang sampling, may sample na ipapasa. And when the inspector approve, sabihin maganda yung quality ng sample na ibinigay mo, then that's the time that the owner or the engineer being approved by the consultant, by the architect, pwede nang gamitin lahat ng ipapadeliver mo na mga produkto. It is a simple illustration that Christ is the first fruit, but in not simple a sample testing, but a representative of the whole harvest na kanyang pinili. Ibig sabihin, kung totoo ang pagkabuhay ni Kristo, totoo din ang pagkabuhay ng kanyang kinakatawang pinili, ang mga mananampalataya. Ngayon, in verse 21, it answers the question kanina, what? Ngayon naman, who? Who is the only hope for resurrection? And alam na natin ito. Nasagot na natin. Ngayon, dito sa verse 21, sino ang isang tao na unang binanggit dito? Sino din yung isang tao na binanggit? Pangalawang isang tao na binanggit sa talatang ito. Basahin natin yung verse 21. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. So dito po mga kapatid, pinapakita ni Pablo yung two federal head. Dalawang tao na kumakatawan bilang ulo. So, si Adan, yung tinatawag ditong isang tao, is the origin of mortality. After Adam, lahat tayo ay katulad niyang mamamatay na because of sin. Hindi po ba? Pumasok ang kasalanan dahil sa isang tao, si Adan. Ang pangalawang federal head is si Jesus. He is the greater Adam. At naging daan para sa muling pagkabuhay ng lahat ng kanyang kinakatawan, ng lahat ng kanyang nire-representa. So, ibig sabihin, hindi po lahat nire-representa ni Jesus. Now, in verse 22, it answers the question now, how?
How does Christ's resurrection apply to us believers? Paano? In verse 22, sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Sa ESV, for as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. So nakita natin dito yung dalawang kaugnayan. Kaugnayan kay Adan, we are all heirs of sin and death. And then pangalawang kaugnayan kay Kristo, by faith, all the elect, all the true believers are graciously made alive in His victory. So dalawang kaugnayan lamang po mga kapatid. It is between disobedience, nag-fail si Adan, and perfect obedience, si Jesus Christ. Ngayon, pwede ka mag-argue, bakit ako damay sa kasalanan ni Adan? Siya ang gumawa ng kasalanan yun, hindi ko naman yun ginawang kasalanan. But mga kapatid, our biblical principle na tayong mga tao ay nakabatay sa desisyon ng ating representative o kung sino yung kumakatawan sa atin. Halimbawa po sa usaping leader o presidente, hindi po ba kapag nabigo ang presidente sa isang desisyon, buong bansa ang apektado sa krisis? Halimbawa ngayon, kung nagkamali ang presidente ng Pilipinas about sa krisis natin ngayon, hindi siya lang ang maapektuhan, buong Pilipinas. Sino dito ang atleta? Hindi ba ang pagkapanalo ng isang atleta karangalan ng buong bansa? Dahil nga, kung ano yung ugat, ay siya ring bunga. At ang problema, tayo ay ipinanganak sa parehong DNA. Wala namang ibang DNA na nandito na parang ka-DNA nyo yung mga X-Men, di ba? Wala namang ganon. We are born in the same DNA. Ano yung DNA na yon? Sinful DNA. Lahat tayo yung makasalanan. At kung pag-uusapan natin yung fairness, yung pagiging makatarungan, kung tingin mo unfair yung bagay na ito, kung nire-reject mo na ang idea ng pagkakasala mo ay umuugat pa mula kay Adan, then it is also unfair na mamatay si Christ para sa kasalanan mo na hindi naman ginawa ni Christ yung kasalanan niya na ito. You see? So by implication, kung hindi ka ire-representa ng isang Diyos na banal, makatarungan, kung aharap ka sa Diyos na makatarungan, ikaw ay mag-fail, hindi po ba? Siguradong mabibigo ka kung walang kakatawan sa'yo na isang Diyos na banal at sumunod sa perpektong layunin ng Diyos. Walang iba kundi si Jesucristo. So that's the very biblical principle na tayo ay kinakatawan ng mga mananampalatayang pinili ni Kristo. Napakahalaga. In verse 20, it answers the question when. When do all these truths take place? May sinabi ba ang Biblia tungkol dito kung kailan? Basahin natin in verse 23. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. In verse 23, but each in his own order, in ESV. And the word order, originally in Greek, tagma, literally means rank, as in military, rango. So dito, ginamit ni Pablo yung term, military term na order or rank para ipakita, ilarawan yung victorious parade ng mga sundalo na nakipaglaban sa digmaan. Si Kristo, sabihin natin, yung captain, the first fruit, and then yung mga believers are the soldiers after the captain. Sabi dito, mga kay Kristo. Saan? Sa pagparito niya. And please take note na itong victory ni ito ay para lamang po sa mga pinili ng Diyos.
sa mga kabilang sa kinakatawan lamang niya. There will be no representation para sa mga kahit kailanman hindi naligtas. Meron silang separate representation. Sino kumakatawan sa mga hindi mananampalataya? Alam natin, the God of this world, si Satanas. At sino magre-representa sa mga mananampalataya? No other than Jesus Christ. So ano po yung nais ko pong matutunan nyo mga kapatid bilang punto? Believer's resurrection is the reality of Jesus' federal headship over the people of God. Ang pagkabuhay na muli na natin mga mananampalataya ay katotohanang si Jesus ang legal na kumakatawan sa bayan o mga pinili ng Diyos. That's the basis mga kapatid. Kung si Kristo ang ulo ng kinakatawan, ito'y garantiya na ang kanyang pagkabuhay ay pagkabuhay din ng kanyang kinakatawan. Kanyang pinili. Kaya tayo po ay mahamon mga kapatid. Dahil kung nangyari kay Kristo ang tagumpay ng pagkabuhay, manampalataya ka bilang kasama sa kanyang kinakatawan, ikaw ay mabubuhay din. Mamamatay tayo, oo. Pero dahil may kumakatawan sa atin na nagtagumpay sa kamatayan, umasa ka at manampalataya na ikaw ay mabubuhay rin. Hindi ka matatakot sa kamatayan dahil nagtagumpay si Kristo. Magtatagumpay ka din. I'm talking and I'm addressing it to true believers, sa mga pinili ng Diyos. At hindi lang natin makikita ang realidad ng resurrection ng believers, dapat po mananabik rin tayo. We are hopeful sa kaganapan o sa consummation. And that is our second sure hope. The surety of consummation. Let's proceed to verse 24 to 28. The second point is surety of consummation. Ito po yung pagpapatuloy in the question of when. When do all these truths take place? So in verse 23, di ba, when in yung bagay na yan sa first point. And now to the second point. At alam niyo po ba, sa pag-aaral ng katapusan, marami pong iba't ibang ideya yung tao. May iba dyan dahil tuha lang sa ibang tao, hindi nakabase sa kung anong sinasabi ng Diyos. Marahil nakuha lang sa isang sci-fi movie or sa isang story, sa isang book. So iba-iba po yung ideya ng mga tao. Minsan, mula sa pagiging walang pakialam, yung iba naman walang pakialam, hanggang sa pagiging panatiko. Favorite yung eschatology. Pero mga kapatid, habang sinusuri natin ang mga huling yugto ng panahon, eschatology, hindi po dapat mawala ang ating focus sa Christian holiness. Bakit? Kasi po ano yung magiging silbi ng kaalaman mo sa wakas kung wala ka namang kahandaang mapabilang kasama ni Kristo sa wakas? So, what's the use of your knowledge to eschatology if you're not living now in holiness? That is evidence that you are belong dun sa kinakatawan ni Kristo in resurrection. So tingnan natin yung verse 24. It answers the question when. It is continuous question of when do all these truths take place? Bakit garantisado ang ganap na katuparan? Verse 24. Darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Wakas. Sa ESV, kailan yun? Kailan yung wakas? When He delivers the kingdom to God the Father. So dito si Jesus, He is like a victorious fighting king, presenting back His prize before the Father. Babalik siya at bumalik nga siya sa Ama na matagumpay at nire-representa niya yung kanyang prize na pagtagumpayan niya ang kamatayan, ang kasalanan, ang lahat ng kapamahalaan na naapektuhan ng kasalanan. So kailan ito? Ang sabi po dito sa teksto natin, pagkatapos niyang malupig, talunin,
After destroying every rule and every authority and every power sa English. At hindi lamang po ito spiritual. Dapat po nare-realize rin po yun sa physical. Sa verse 25, it answers about the question why. Why must Christ be raised? Basahin natin yung verse 25. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Hindi po ba mandato ito kay Kristo? Ano yung mandato? Na siya ay maghari, na siya ay managumpay para sa kaluwalhatian ng Ama. Sabi po sa talata, si Kristo ay dapat maghari hanggang. Pag sinabing hanggang, until, ibig sabihin, naghahari na siya ngayon. At mangyayari yun dapat hanggang. Dapat nagpapatuloy. Yung victory niya, active na in history, ngayon, nagtatagumpay na si Kristo, at sabi dito, until, hanggang. Hanggang saan? Hanggang malupig niya ang kamatayan. Put all his enemies under his feet in ESB. Sin, rebellion, and every spiritual power. Lahat yan na nag-o-oppose sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, yung lordship ni Kristo, yung kingship niya, hindi po yan basta spiritual feeling. O nararamdaman ko yung paghahari ni Kristo sa puso ko. Hindi lang yan spiritual feeling sa ating puso, kundi dapat ito ay nare-realize din sa actual na mundo ngayon. So hindi siya isolated lamang. Yung paghahari ng Diyos, hindi lang siya isolated lang sa mga naniwala sa Kanya, sa mga mananampalataya sa Kanya. Ang paghahari ng Diyos ay hindi definite lang sa mga Kristiyano. I'm not talking about salvation of definite atonement or limited atonement. Ang sinasabi ko po, yung extent ng soberanya ng Diyos, hindi lang to spiritual thing na nararamdaman mo, kundi ito ay totoong nagmamanifest sa pisikal na mundo even ngayon. So paano natin marirealize na reigning si Kristo? Nagtatagumpay ang Ebanghelyo. Gospel triumphs. Christianity influences all nations. Ano yung nation na yun? They have rulers. They have the authorities. They have powers. So ang lordship ni Kristo, idodominate ang culture at alam niyo po ba mga kapatid, ito ang maganda at positibong pag-asa, ito ay magdadala sa gradual global transformation. Hindi ba yun ang pangako ng Panginoon? Na darating si Jesus kapag nag-dominate na ang gospel sa buong mundo. Yun ang eschatology. And I think lahat ng reform, magkakasundo sa bagay na yan. Of course, hindi sa mga dispensationalism. So dito makikita natin, ito ay totoo. Hindi ito something na nararamdaman mo lang yung lordship at yung kingship niya. Meron tong real application even now. Kaya nga until, hanggang. In verse 26 to 28, to our final text, it answers the question where. Saan? Where does it all end? And please take note, ang word dito ay yung consummation, yung pagtatapos, pagiging ganap ng kasaysayan. In verse 26, basahin natin, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. So it is ultimate enemy. Walang tao, walang science, walang technology, even walang goodness ang kayang pigilan ng kamatayan, kayang talunin ng kamatayan. Kahit gaano ka-advance siguro yung mabiling technology ni Vicky Bello, halimbawa, para mapapigil yung aging, yung pagtanda, o yung pinakamagaling na doktor para ma-extend yung buhay ng tao, pero extension lang yun, mamamatay pa din. But Jesus Christ alone can eliminate the power of death. In verse 27, ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit, sa salitang lahat ng bagay, quote-in-quote,
maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. So kung kanina nakita natin yung ultimate enemy which is death, ngayon ito yung ultimate scope, ultimate extent. Anong po sabi dito? Lahat ng bagay. Total subjection saan po? Sa lordship, sa kingship ni Christ. Hindi lang ito spiritual thing. Kasama po dito, sinabi ng salita ng Panginoon, thrones, dominions, rulers, and authorities. Merong preeminence ni Christ. Hindi po ba ito yung sinasabi sa Colossians 1:15 to 20? In verse 28, basahin natin, pinakahuling talata, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na, again, yung lahat na ito, hindi lang to spiritual feeling, ito ay merong katotohanan, actuality sa buhay natin. At ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. So you have the ultimate enemy, death. You have the ultimate extender scope, that is all things. And then the ultimate goal is for the glory of God. Kaluwalhatian ng Ama. Ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat, sabi sa ating teksto. Pero sinasabi ditong ipapasa ilalim o ipapailalim naman siya. Pinapakita po dito na hindi mas mababa si Kristo sa Diyos Ama, kundi matatapos yung kanyang mediatorial work ni Christ kapag nalupig niya ang lahat ng mga opposing enemies against God. So ano pong ibig sabihin nito sa atin? The real point here, the reign of Christ is realized not only spiritually but also physically, culminating in the new heavens and a new earth. Ang paghahari ni Kristo, mararanasan natin to hindi lang spiritual, kundi pati na rin physical na aspeto na magtatapos sa pagkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Kaya nga po ang kinamatayan ni Kristo, hindi lang espiritu mo, pati po physical. 2 Peter 3:13, 2 Peter 3:13, but according to His promise, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So saan nagdadwell yung righteousness? Sa corrupted world ba? Sa unredeemed world ba? It is alone to the new heaven and new earth. Because even heaven, magkakaroon ng renovation ng Panginoon. New heavens. Dahil sa reality ng new heaven and new earth, dahil sa pagkaunawa natin yun, mga kapatid, pagningasin mo ang iyong labor of love sa body of Christ. Bakit? Because Christ is reigning. Hindi mapapasawalang halaga ang iyong pagmamahal sa iyong kapatiran, sa iglesia, sa pagpapalaganap ng salitaan ng Panginoon. Because resurrected bodies are for the resurrected world. Hindi yan nakadisenyo para lang sa disembodied heaven. Para tayo mga ghost lamang. Hindi yan ng resurrected body. Kundi physical na new, para sa new heaven and new earth. Kaya bilang hamon sa inyo mga kapatid, huwag ka lang mapunta, huwag ka lang makontento na mapunta lamang sa intermediate state ng langit. Hope for the ultimate victory. Ito po yun mga kapatid na dapat ating asamin. Ang pagbabalik ni Kristo at ang restoration, panunumbalik ng lahat ng bagay sa bagong langit at sa bagong lupa. Ngayon, kung wala ka pa kay Kristo, if you are proud to yourself, nawa wag mong hayaang lamunin ka ng mundong ito, because I tell you, this is not your best life in this earth. Dahil yung best life is best in accordance sa victory ni Christ.
Apart from the victory of Christ, kung katagumpayan mo lang, you have the riches, you have all the awards, you have all the properties, all these things will vanish. Ang eternal lang ay yung victory ni Kristo. Tagumpay ni Kristo, hindi lang sa mundong ito, kundi sa new heaven and new earth. Kaya kaibigan, habang may oras pa, while we are now here in this world na kung saan naghihintay, sabi sa Romans, all creations are groaning because waiting for the restoration of the Lord. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Dahil po ang mga kasama sa kinatawan ng federal head ay yung mga mananampalataya lamang. Kapag wala ka sa kawan, pag wala ka doon sa kinatawan ni Kristo, siguradong mamamatay ka sa iyong kasalanan. Siguradong may kaparusahan ang hindi nananampalataya sa Diyos. At para naman po, sa lahat ng mga mananampalataya, you are being afflicted because of all the limitation and effect of sin sa mundong ito. Bawat hapdi, bawat gutom, bawat hinagpis at bawat sakit, temporary lamang po ito, mga kapatid. Matatapos ito dahil napagtagumpayan na ni Kristo lahat ng epekto ng kasalanan na nagdadala sa kamatayan. Siguradong mamamatay po tayo, hindi po ba? Ngunit dahil si Kristo, siya ang ating federal head, mabubuhay tayong muli. Sa isang lugar na kung saan wala ng kamatayan at ang naghahari lamang po ay ang katuwiran ni Kristo. Hindi po tayo binigyan ng isang imaginary utopia, imaginary paradise na katulad ng binigay ni Jim Jones. Ang hawak po natin ay pangakong natupad ng Mesaya, natupad sa kanyang incarnation, at tiyak para sa new heaven and earth dahil sa kanyang resurrection. So the reality of our resurrection, brothers and sisters, is in Christ. And our ultimate hope, not just the interim heaven idea, but His glorious consummation to the redeemed world. So brothers and sisters, the Lord is coming very near. Though the idea of nearness to the point of view of God is 1 day is 1,000 days for us. And 1,000 day for God is only a day for Him. I mean, 1,000 day for us is only a day for God. But the very idea that He is coming very near kasi siya ay dumating na sa kanyang unang pagdating. Ngayon, we are now going through His second parousia, second coming. The question, brothers, brethren, are you ready for the King? Handa ka ba sa pagdating ng ating Hari?